Ang problema po natin ay budget. At yung budget na yan, mahalaga pong pinag-uusapan nating patuloy. Ang dami yung nag-mensahe sa akin kahapon, hindi lang ho tayo nakapagkaroon ng ganitong pagla-live. Habang may oras pa mag-entertain po tayo ng mga gustong mag-live sa atin. Pakita ko lang din po uli itong aking ipinakita sa inyo. Yung budget ho, napakahalagang usapan. Nagkaroon po ng oral argument kahapon doon sa Korte Suprema. Hindi pa po yun yung ating kinaso for the declaration of invalidity and unconstitutionality of the 2025 budget. Ang dininig po kahapon ay yung tungkol sa PhilHealth. At malinaw naman po lumalabas doon yung ating sinasabi na hindi dapat pakialaman ang PhilHealth funds. Hindi dapat yan kinuha ng national government last year. Remember, 89.9 billion pesos ang kukunin ng national government ng administrasyon ni Bongbong Marcos mula sa PhilHealth. At better late than never, late lumabas yung PRO, nahatakan na yung PhilHealth ng 60 billion pesos, may natitira pa sanang 89.9, natigil po yun. Pero lumalabas sa pagdinig, yung ating pong matagal na rin dinidiskurso rito, yung Article 6, Section 29, Subparagraph 3 ng ating saligang batas. Na yung mga pera po na nalikom sa pamamagitan ng buwis, na nagmumula sa isang specific at special purpose, kagaya nga po nung sa sin tax law, yung batas na nagbubuwis doon sa mga inumin o bagay na masama sa ating kalusugan, kagaya ng sigarilyo, tabako, alak at matatamis na inumin. Yan po yung source of funding, 80% po na nakolekta dyan, ay dapat pangpondo lamang exclusively to the exclusion of all other programs. Ang program ng gobyerno, yan ay para lang pondohan yung tinatawag nating Universal Healthcare Law. Kasama po dyan yung PhilHealth. Sapagkat yan pong perang yan ay tinatawag na special fund. Tinuturing po yan special fund at maaari mo lamang gamitin para pondohan yung partikular na bagay o gawain o batas kung bakit ito ay sadyang kinolekta. At yan nga po ay yung pangbayad sa Universal Healthcare Law natin, yung mga gastusin dyan, kasama na yung PhilHealth. At kahit po as pointed out by Supreme Court Justice, Associate Justice Kagiwa, na sinabi nga niya na kahit ito pa ay dumaan sa GAA, hindi magbabago ang anyo niyan. Hindi mo pwedeng imenos, hindi mo pwedeng baguhin, hindi mo pwedeng gamitin pa rin kahit saan yang perang yan, maliban na lamang pangpondo doon sa mga nasasakupan ng Universal Healthcare Act or Law. Kabahagi po dyan yung PhilHealth. Sumagot po yung isang opisyal ng gobyerno na kaya daw po nila ginagawa iyan ay para daw po hindi na mangungutang pa ang gobyerno. Kaya nila pinakialaman yung PhilHealth funds. Hindi po totoo yun. Diniskurso din po natin noong isang araw na talagang higit na naman ang uutangin ng gobyerno dahil yung mga foreign assisted projects na yun po ay obligasyon na natin dahil nakapagpirmahan na po tayo, may kontrata po yan whether bangko or financial institution o gobyerno ng ibang bansa, nakipagpirmahan po tayo dyan, may counterpart po sila dyan. At tayo may counterpart din. So yan dapat nandoon sa program appropriation. Dahil taunan po yan Kung 10 years yan, 10 years dapat yan may program appropriation. Nakahilera po yan, hindi mo pwedeng pakialaman. Ang ginawa po ng Kongreso sa ilalim ng Marcos administration, linagay sila sa program. Ano po ibig sabihin nun? Wala silang source of funding. Maliban na lamang kung may bagong buwis o sobra koleksyon o mangungutang. So, hindi po totoo na nung pinakialaman nila yung PhilHealth funds, hindi na tayo mangungutang. Ang dami pa po nating utangin dahil linagay nila yung foreign assisted projects from program to program
appropriation. And speaking of appropriation, ulitin ko lang ho dahil ang dami hong nag-request sa akin kahapon pa yung pinakita ko. Ito po 'yon. Ito po yung kopya nung enrolled bill na amin pong nakuha. Certified po ito mula sa archive section ng House of Representatives. Sagot ko po ito doon sa isang kongresista ng party list na sinasabi wala daw pong basihan yung petisyon namin sa Korte Suprema. Ulitin ko, hindi po totoong walang basihan. Kaya ako po pinapakita ito sapagkat nais nating labanan yung pagsisinungaling na naman ng mga tao na gustong pagtakpan ng issue ng budget. Kaya nga po ang title natin, Budget, hindi F-16 fighter jets. Budget po ang problema eh. At wala nga po tayong budget, bibili pa tayo ng fighter jets. Ito po yon. Certified po yan. Ang date po ng certification ay... Madilim na yung aking mata eh. Ang date po ng certification ay February 13, 2025. Dito po yan. Dito po yan. Pinapakita ko sapagkat dito po sa ating pahina, kagaya ng sinabi ko, tamang impormasyon ang inyong makukuha. At tama ho yung sinabi ko sa inyo sapagkat nagsumiti po yung respondent, yung gobyerno, ng kopya di umano ng kanilang enrolled bill. Hindi po enrolled bill yung binigay nila eh. Ang binigay nila yung pinagdadaldal ng isang kongresista ng party list na wala raw pong basehan yung aming petition. Ang binigay nila, kopya na po yun ng GAA. GAA, yung GAA po batas na. Pirmado na ng presidente ng Pilipinas. Pero yung enrolled bill, yung amin pong nakuha mula po sa kanilang opisina ito, pakitingnan po ninyo. Wala pong pirma. Wala pong pirma, malinaw po yan. Ang linis, oh. Walang pirma. Ganon din o, certified yan, February 13, 2025. Malinaw po yan, pakitingnan po nyo maigi. Hindi naman pwedeng gawa-gawa po namin to dahil wala naman kaming kapangyarihan at hindi po namin sakit, hindi po malilikot ang aming kamay na magre-resort sa tinatawag na falsification of legislative document o di kaya a usurpation of legislative authority. Ito po ay blanco. Ito po yung kopya ng enrolled bill na aming nakuha. So yung masyadong naggagaling-galingan na kongresistang yan, sinasabi pa niya yung enrolled bill doctrine. Anong enrolled bill doctrine? Maghanap ka nga ng enrolled bill bago mo invoke yung enrolled bill doctrine. Wala ka nga enrolled bill. So, how will you now apply the enrolled bill doctrine? Wala ka nga enrolled bill. Panagutin natin yung mga may kasalanan ba't bigla nagkaroon ng halaga yung mga blankong item sa Bicameral Conference Committee report. Panagutin po natin at kaya nga po yung pinag-uusapan natin, budget, hindi F-16 jets, hindi po yan nakakabusog, hindi po yan yung ating pong nagugutom at kumakalam na sikmura, hindi po natin kayang lunukin at ngatain yung balang lalabas dyan sa F-16 jets. Ang kailangan po natin, yung programang magbibigay buhay, nagbibigay ng dugtong sa ating buhay, nagbibigay ng hanap buhay, at nagbibigay pag-asa. Hindi po yung kikitil sa buhay, whether ng kapwa natin Pilipino o ng ibang nasyon o ibang halahi o ibang nationality. Hindi po natin kailangan yan. So meron po tayong oras, yung mga nais pong sumali, basta't ilagay lamang po number 56, watching from. At ang ating rule, syempre, ay isara ho muna yung mikropono at pagka kayo ay na-recognize na, pakibuksan lamang po yung inyong camera at maaari na po kayong magsalita. Meron po tayong buena mano si Ken. Unang-una ka, pakibuksan ang iyong mikropono at ang iyong camera. Ken? Pelagic Adventure, anong mangyayari? Sabi po, Pinua, tinilagay sa Ililog Mas Negro. Yung lumabas na po sa pagdinig yan. Yung Panay Negros Guimaras Bridge, fully funded na po yun. Malinaw po yun doon sa pagtatanong nung isang justice din ng Korte Suprema, si Associate Justice Ami Lazaro Javier, na
Sinabi na nga doon, fully funded po yun ng isang bangko mula sa South Korea at hindi dapat pinakialaman yung pera ng PhilHealth at ilagay doon. Fully funded po yung PNG Bridge, yung Panay Negros Guimaras Bridge. Kanya nahuli na naman sila na nagsisinungaling doon. At kinakailangan po natin yung mga programa na tutugon sa kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho, yung underemployment, kriminalidad, droga at korupsyon. Hindi po yung pagbibili ng fighter jet. Wala nga po tayong murang bigas na mapakain sa ating mga kababayan na iisip pang bibili ng $5.58 billion fighter jet. Wala nga po, kaya nga po pinakalaman yung pera ng PhilHealth dahil kulang sa pera And then mali talaga yung prioridad. So muli ho, ako po ay si Attorney Vic Rodriguez. Nakikiusap po ako. Sana po'y matulungan ninyo akong ikampanya sa inyong kamag-anak, kapamilya, kapitbahay, kababayan, kaprobinsya at sa mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Ako po ay may number 56. Number 56 po sa balota 56. Ang aking pong numero, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez bilang senador ninyo. At yung mga nagtatanong, available po yung ating libro, Ang Kaligtasan, Kalusugan ni Pangulo Tatay Digong Duterte. At ipagdasal din po natin na sana'y maliwanagan ang pag-iisip ng mga banyagang maestrado na walang kasalanan at biktima ng inhustisya sa sarili niyang bansa, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at mapauwi sa lalong madaling panahon. Muli ho, ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, senador ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magandang gabi sa muli po nating pagsasama.